Guys, bago tayo magpatuloy sa ating episode 32 ay nais ko munang batiin ang mahal kong asawa para sa ika-50th monthsary naming dalawa, kaya sana naman ay regaluhan nyo kami ng madaming likes at comment na siguradong maa-appreciate ng idol nyo. Salamat. Bukod pa doon ay gumawa din siya ng video bilang pasasalamat sa mga babati sa amin. Thank you mga idol. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo sa ating bida na makikitang agad na nagdumaling kinuha ang kanyang heavenly weapon na Frost Dragon's Halberd upang sabayan ang atake ng pangit na Tianji Demon Beast. Na makikitang agad din namang naalarma nang makita ang sandata ng ating bida na hawak-hawak dahil ito lang naman ang nagbigay sa kanya ng bahagyang pinsala sa naganap na salpukan ng kanilang mga pag-atake. Kung saan makikitang nagdodyugo pa din ang bahagyang pinsalang idinulot ng Frost Dragon's Halberd ng ating bida sa kanyang kaliwang paa na bahagya din naman itong ininde dahil naalarma din ito nang makita niya ang sandata ni Ye Xinghe Senialis na epektibo din ito sa kanya. Nangyari din sa nakaraan nating video ang pagpapaalis ng Tianji Demon Beast sa mga hangal na humahabol kina Ye Xinghe sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtingin sa mga ito ng seryoso, kung saan na-disappoint ang malaking halimaw sa kaduwagan ng mga hangal na lumaban. At matapos niya dito ay agad na din itong naghanda sa pagharap kay Ye Xinghe habang nakatingin siya dito ng may mabangis na ekspresyon habang makikita namang tinitingnan din ito ni Ye Xinghe ng may pagkaseryoso senialis na di siya outright sa kanilang laban ng basta-basta, kaya naman agad na din ang magkabilang panig na umatake ng may napakabilis na bilis sa isa't isa. Kung saan agad na sumambulat sa harapan ni Ye Xinghe ang itsura ng mabangis na Tianji Demon Beast na makikitang malapit na siyang laspangan habang matapang lamang itong tinindigan ni Ye Xinghe na makikitang nakahanda na ding umatake pabalik sa pangit na dambuhalang halimaw. At matapos sa dalawang naglalaban ay lumipat naman ang iksina sa mga hangal na kanina lamang ay desidido sa paghabol kina Ye Xinghe subalit sa isang titig lamang ng dambuhalang halimaw ay agad na nabahag ang kanilang mga buntot na animoy mga asong kalying na patakbo dahil sa takot na mapos lang kung saan makikitang matagumpay na ang mga itong nakarating sa tabing bahagi ng Blue Carp Lake malayo sa islang kanilang pinanggalingan. At nang makaahon na ang pinuno ay hinihingal pa itong nagsalita at mariin niyang isinumpa sa kalangitan na di na siya muling magbabalik sa isla kung saan naninirahan ang isang 8th grade Demon Beast dahil sinong mag-akala na meron palang isang mapanganib na halimaw ang namamalagi sa isang maliit na isla sa gitna ng lawa. At dagdag pa ng isa nitong kasamahan na maging siya ay di na din magpupunta dito kahit anong mangyari sa takot na muling makaharap ang Tianji Demon Beast na mayroong tinataglay na mataas na level na higit kanino man sa kanilang mga hangal. At nakisali din sa usapan ng isa pa nilang hangal na kasamahan kung saan sinabi nitong bago pa sila makalayo ay kitang-kita niya sa kanyang dalawang mata na linangtakan na nito ang batang si Ye Xinghe at nakakasigurado siyang kasalukuyan na itong tinutunaw ng dambuhalang halimaw sa tiyan nito. Na agad namang tinugunan ng hangal nilang pinuno kung saan may pagpapasalamat nitong sinambit na buti na lamang at agad din silang mabilis na nakatakas sa kamay ng mabangis na halimaw dahil kung nagkataong nahuli sila ng bahagya ay siguradong sila na ang isusunod na kakainin ng Tianji Demon Beast matapos nitong laspangan ang batang si Ye Xinghe. At maya-maya pa ay sinabi ng isa sa kanila na siguradong pati ang prinsesa ng North Guardian Lord ay kasalukuyan na ding minunguya ng malaking halimaw sa isla. Na agad namang tinugunan ng isa nilang kasamahan kung saan masaya nitong sinambit na buti na lamang at tinulungan sila ng halimaw na asikasohin si Ye Xinghe at sinalunan nito ang dapat na kanilang trabaho dahil di din maitatangging lubhang pinahirapan sila ng ating bida sa pag-asikaso sa kanya, at dagdag pa nito na kung sakaling walang lumabas na halimaw ay siguradong nakatakas na si Ye Xinghe dahil sa angkin nitong galing at sigurado ding mananagot sila sa kanilang patriarch kung nagkataon ngang ganon ang nangyari. At matapos ng mahabang pinagsasabi ng hangal ay agad itong tinugunan ng hangal nilang leader kung saan sinabi nitong kailangan na nilang bumalik sa kanilang Darkmoon clan upang ipahatid ang magandang balita patungkol sa kanilang tagumpay na mapaslang si Ye Xinghe gaya ng ipinag-utos ng hangal na si Steward Chen at ng Patriarch. At matapos nitong magsalita ay makikitang agad na nga ding mabilis na lumisan ang mga hangal sa Blue Carp Lake upang magtungo na sa kanilang kinabibilangang clan at upang masabi na din nila sa Patriarch ang kanilang tagumpay na mission. At matapos sa paglisan ng mga hangal ay bumalik naman ang iksina sa kakahuyan kung saan nagaganap ang labanan sa pagitan ni Ye Xinghe at ng dambuhalang Tianji Demon Beast. Kung saan ipinapakita ang ating bidang kasalukuyang nagtamo ng lubhang pinsala sa buo nitong katawan na kagagawa ng pangit na Tianji Demon Beast,
dahilan ng kanyang panghihina at pagkapagod ng malubha dahil sa laban na kanyang naranasan sa kamay ng halimaw. Habang makikita ang sandata ni Ye Xingheng malayo sa kanyang kinatatayuan senialis na matagumpay na napatalbog ng halimaw ang sandata nito mula sa kanyang pagkakahawak. At habang hinihingal si Ye Xinghe ay iniisip nitong kung di lang sa tulong ng kanyang star energy at ng kaalaman niyang manggamot ay kanina pa siya nag-collapse dahil sa dami ng natamo niyang pinsala sa katawan, senialis na di din talaga biro ang tinataglay na lakas ng halimaw na kanyang nakasagupa sa isla. At habang marahang papalapit ang dambuhalang halimaw sa ating bida upang laspangan ito ay iniisip naman nitong mukhang dito na ata magwawakas ang kanyang masasayang mga araw dahil hindi na niya masubukan man lang makatayo ng dahil sa pagkapagod senialis na talagang nas agad na din si Ye Xinghe sa kanyang limitasyon at may ihalin tulad na siya sa isang lamp na wala ng langis na ibig sabihin ay malapit ng mawalan ng liwanag. At habang papalapit ang dambuhalang halimaw sa ating bida ay makikita naman ito nakalugmok sa lapag at tila wala ng kapaga pag-asang makalaban pa dito. Maya-maya pa ay bahagya ng nakalapit ang pangit na dambuhalang halimaw kay Ye Xinghe kaya naman agad na din itong nagbigay ng isang mabangis na angle senialis na talagang tatapusin na niya si Ye Xinghe na agad namang nakaramdam ng pagkabahala. At habang nakapikit at iniintay na lamang ang kanyang pagkasawi ay mariin itong sinasabing talagang wala na siyang pag-asa at ang lahat ng kanyang mga pinapangarap na matupad ay dito na magwawakas sa kamay ng Tianji Demon Beast senialis na talagang sumuko na ang ating bidang mabubuhay pa siya sa kamay ng mabangis na halimaw na kanyang kinalaban. At makalipas pa ng ilang segundo ay tuluyan ng nakalapit ang pangit na halimaw sa kinauupuan ni Ye Xinghe na kasalukuyan pa ding walang magawa at nag-aantay na lamang ng kanyang katapusan upang di na din siya mahirapan pang lalo sa kamay ng halimaw kaya't mas pinili na lang niyang wag gumalaw at intayin ang kanyang katapusan. At nang tuluyan ng makalapit sa kinauupuan ni Ye Xinghe ang Tianji Demon Beast ay mabilis na itong naghanda ng isang malakas na pag-atake upang wakasan na ng tuluyan ang buhay nito at upang agad na din niya itong maging hapunan at kitang-kita ang panggagalaiti ng halimaw habang umaatake senialis na talagang nahirapan din siyang kalabanan ay kagaya ni Ye Xinghe. At ang malakas nitong pag-atake ay makikitang talagang malapit nang makaabot sa mukha ng ating bida na wala nang nagawa kundi ang mapapikit na lang at tanggapin na lamang na talagang hanggang dito na lamang ang kanyang kasaysayan dahil di na rin naman niya kayang tumayo man lang upang makatakas. Nang biglang isang mabilis na birding liwanag ang nagmula sa kung saan ang mabilis na papatama sa nasabing halimaw kung saan damang-dama ang lakas ng pressure na dinadala ng nasabing pag-atake senialis na di rin biro ang mabilis na ataking papalapit sa halimaw. At makalipas nga ang ilang sandali bago patamaan si Ye Xinghe ng pag-atake ng dambuhalang Tianji Demon Beast ay una na itong tinamaan ng nasabing malakas na pag-atake kung saan talagang ininde din ito ng nasabing halimaw at ang nasabing pag-atake ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa katawan nito. Na siya ding dahilan ng pagtilapon ng Tianji Demon Beast sa kakahuyan malapit sa kinatatayuan nito senialis na talagang didinbiro ang sinalo nitong pag-atake sa nagmula sa isang misteryusong cultivator na kanina pa nanunood sa labanang nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Ye Xinghe. At ang biglaang pagtama ng malakas na pag-atake at pagtilapon ng Tianji Demon Beast ay makikitang ipinagtaka naman ng nawawalan na ng pag-asa nating bida kanina na iniintay na lamang ang kanyang pagkasawi subalit ngayon ay nasa ligtas ng sitwasyon at may pagtataka pa nitong tiningnan ang pinagmulan ng pag-atake upang alamin ang pinggalingan nito at upang malaman kung sino naman ang cultivator na tumulong sa kanyang makaligtas sa nalalapit na kamatayan sa kamay ng halimaw. At nang hindi niya ito makita ay agad naman siyang napalingon sa nakahandusay na halimaw at namamangha nitong iniisip kung sino naman ang cultivator na tumulong sa kanya dahil di maitatanging talagang napakataas na ng level nito dahil nagawa nitong mapabagsak ng ganun-ganun lamang ang 8th Heavenly Layer Realm Demon Beast sa isang pag-atake lamang. At sa isip-isip ni Ye Xinghe na gaano na lamang kalakas at kataas ang level na tinataglay ng isang cultivator na may kakayahang mapabagsak ang Tianji Demon Beast ng ganun lang kadali sa isang pag-atake lamang dito at dagdag pa ni Ye Xinghe na sa kanyang naranasan ay di talaga biro ang lakas ng halimaw kaya't may pagtataka niyang iniisip kung ano ng level ng misteryusong cultivator na tumulong sa kanya. At kasunod ng kanyang pagkamangha ay napalingon din siya sa isang cultivator kung saan dito nagmula ang malakas na pag-atake at lalo pang namangha ang ating bida nang makita niyang isa pala itong babae na mayroon ding kagandahang tinataglay.
At ang magandang babaeng cultivator na pinanggalingan ng malakas na pag-atake na siya ding nagpatambo sa Tianji Demon Beast sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake ay makikitang mariing pinagmamasdan ang ating sugatang bida. Kung saan tila nakakaramdam naman si Ye Xinghe ng bahagyang pagkabahala sa mga titig ng babae sa kanya dahil kung magkataong isa din itong masamang nilalang ay siguradong lalo na siyang mawawalan ng laban dito dahil talaga namang napakalakas ng babaeng cultivator. At nagpatuloy lamang ang pagtingin ng babae sa ating bida na animoy talagang may kailangan dito at may mga katanungang nais itanong sa ating bidang si Ye Xinghe na kasalukuyang nakatingin lamang pabalik sa nagligtas sa kanyang cultivator habang katabi nito ang wala ng buhay na 8th grade Tianji Demon Beast dahil sa tinamo nitong malakas na atake. At nagpatuloy lamang ang malakas na babaeng cultivator sa pagtitig kay Ye Xinghe sa di malamang dahilan na parabang talagang may kailangan ito dito subalit di niya lamang mas ambot at naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para magsalita. At makalipas nga ng ilang pang sandali ay tuluyan na ding nagsalita ang babaeng cultivator kung saan marahan nitong sinabi kay Ye Xinghe na ang pagliligtas niya ng buhay ng ating bida sa mga kamay ng Tianji Demon Beast kanina ay kabayaran lamang sa naging tulong nito sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggal ni Ye Xinghe ng seal na pumipigil sa kanyang muling maging malaya na ang ibig sabihin ay ibinabalik lamang nitong ang pabor sa ating bida. Subalit nang marinig naman ni Ye Xinghe ang dahilan kung bakit siya nito ilinigtas sa kamay ng mabangis na halimaw ay agad siyang napaisip ng malalim habang nakatingin dito sa kung sino at saan nagmula ang babaeng ito, dahil wala siyang idea sa mga pinagsasabi nito at bukod pa doon ay wala din si Ye Xingheng maalalang may tinulungan siya makalaya sa isang seal gaya ng sinambit ng malakas na cultivator. At habang nakatingin si Ye Xinghe sa malakas na cultivator sa kanyang harapan ay makikita naman itong tila nasa isang malalim na pag-iisip. At maya-maya pa ay muli na nga itong nagsalita at sinasabi ng babae habang tinitingnan ang kapaligiran na 700 taon na din ang nakalilipas nang huli siyang makaramdam ng pagiging malaya. Maya-maya pa ay sinabi din ng malakas na cultivator na sobrang tagal na din ang nakalipas. At pagkatapos niya itong masabi ay bigla naman itong may sinambit na isang ngalan ng isang cultivator kung saan tinatanong niya ito sa hangin kung kasalukuyan pa din ba itong nabubuhay gaya niya dahil kailangan pa nilang tapusin ang naudlot nilang labanan ni Ling Tianju at upang magkaroon na din ng resulta kung sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. At habang nasa malalim na pag-iisip ang babae habang nakamasid sa kapaligiran na animoy may hinahanap ay di na nito napansing kasalukuyan na palang lumalabas ang nakakapangilabot niyang kaalaman pagdating sa cultivation method, at ang nangyayaring ito ay makikita namang buong-buong nakikita ng ating bida na namamangha sa isang gilid habang nasasaksihan niya ang makapanindig balahibong lakas ng babae. At kinakabhan nitong iniisip kasabay ng kanyang pagkamangha na meron palang isang divine immortal na gaya ng kanyang nasa harapan kung saan ito palamang ang unang pagkakataon ni Ye Xingheng makakita sa personal ng ganito kalakas na cultivator na nagawang maabot ang rurok ng kapangyarihan sa pagko-cultivate. At habang nakatingin lamang siya sa babae ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng malubhang pagkaliw dahilan upang mawalan ito ng ulirat. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay makikita na si Ye Xingheng nakahandusay sa lapag dahil sa panghihimatay nito nang dahil sa dami ng kanyang tinanong pinsala sa katawan at bukod pa doon ay naging dahilan din ng kanyang biglaang pagbagsak ang lubhang pagod na kanyang naranasan sa pakikipaglaban sa dambuhalang halimaw. At habang nasa lapag ay makikitang utay-utay nadang pumipikit ang kanyang mga mata senialis na malapit na din itong tuluyang mawalan ng malay dahil sa pagod. Habang mariin lamang niyang tinitingnan ng makapangyarihang cultivator sa kanyang harapan na patuloy lamang na nakamasid sa kanya hanggang sa huling sandali ng kanyang ulirat. At makalipas ng ilang sandali ay lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyan ng nagkaroon ng malay habang nakahiga sa isang nagyayelong higaan sa di pa malamang lugar na pinagdalhan sa kanya ng makapangyarihang cultivator. At maya-maya pa nang tuluyan ng maintindihan ni Ye Xinghe ang kanyang sitwasyon ay sinubukan niyang gumalaw ng bahagya subalit sa kanyang ginawa ay napagtanto niyang ang buo pala niyang katawan ay kasalukuyang naninigas gawa ng nagyayelong higaan na pinaglagyan sa kanya ng makapangyarihang cultivator, at sa isip-isip ng ating bida ay kung nasa saan naman siyang lugar sa kasalukuyan. Maya-maya pa ay agad din namang napagtanto ng ating bida ang kanyang kinalalagyan kung saan nalaman niyang kasalukuyan pala siyang nasa stalactite cave kung saan may kapariho itong lamig kung saan niya nakuha ang kanyang Heavenly Frost Dragon Halberd at sa isip-isip ni Ye Xinghe ay papaano namang napunta siya sa ganitong lugar dahil wala man lang siyang matindaan ng oras na mawalan na siya ng malay.
Nang bigla niyang maisip na mukhang ang makapangyarihang cultivator ang siyang may pananagutan sa kung bakit siya napunta sa ganitong klaseng lugar dahil ito lamang ang natatandaan niyang papalapit sa kanya bago pa siya tuluyang mawalan ng malay nang dahil sa pagod na kanyang naranasan sa kamay ng mabangis na halimaw. At habang iniisip ni Xinghe ang imahe ng makapangyarihang cultivator ay may bigla namang misteryosong paggalawa ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang gilid na lubhang ikinaalarma ng ating bida sa pag-aakalang kung ano na namang mapanganib na halimaw ang dating patungo sa kanyang kinalalagyan. At nang mitsurahan na niya ito ng bahagya ay kinakabhang tinanong ni Xinghe ang biglaang sumulpot kung isa ba itong cultivator o isang multo. At ipinapakita na ang tinatanong pala ng ating bida ay ang makapangyarihang cultivator na kasalukuyang nasa kanyang tagiliran at makikitang patuloy paring nakamasid sa kanya ang nasabing makapangyarihang cultivator. Maya-maya pa makalipas pa ang ilan pang sandali ay agad na sinabi ng makapangyarihang cultivator na ang ngalan niya ay si Shangguan Zuan at bukod pa dun ang sinabi din ng makapangyarihang si Shangguan Zuan sa ating bida na mayroong siyang katanungan para sa ating bida kaya dinala niya siya sa ganitong lugar. At sa mga sinabi ng makapangyarihang si Shangguan Zuan ay kinakabhan namang napatingin si Xinghe sa kinatatayuan nito. Kasunod ng kanyang pagtatanong habang nakatingin sa makapangyarihang si Shangguan Zuan na kung ano naman ang kailangan nito sa kanya at ano naman ang katanungan ng makapangyarihang si Shangguan Zuan sa kagaya niyang cultivator. At ang katanungan ni Xinghe sa kung ano naman ang kailangan ng makapangyarihang si Shangguan Zuan sa kanya ay agad din naman itong tinugunan at sinabi niyang gusto lamang niyang malaman kung bakit may ganitong uri ng dantian ang ating bida. Na agad namang tinugunan ni Xinghe sa pagsasabing di din niya alam kung bakit at naguguluhan din siya sa kung anong ibig sabihin ng makapangyarihang si Shangguan Zuan patungkol sa kanyang dantian dahil wala naman siyang nakikitang kakaiba dito. Subalit sa mga sinambit ng ating bida ay agad lamang siya nitong tiningnan na animoy sinururi ang buo niyang katawan habang kasalukuyan pa din itong kahiga sa nagyayelong higaan. Maya-maya pa ay muli nang nagtanong ang makapangyarihang si Shangguan Zuan sa ating bida kung kilala ba nito ang cultivator na si Ling Tianju at kung may narinig daw ba ang ating bida patungkol dito. Na agad naman sinagot ni Xinghe at sinabi nitong ngayon pa lamang niyang narinig ang pangalan ng cultivator na binanggit ng makapangyarihang si Shangguan Zuan at ni minsan ay di pa siya nakarinig ng anumang patungkol dito. At nang marinig ng makapangyarihang si Shangguan Zuan ang mga sinambit ni Xinghe ay agad na din itong tumalikod habang sinasabing kung di alam ni Xinghe ang patungkol sa cultivator niyang hinahanap ay wag na lang nitong intindihin ang kanyang mga itinanong sa kanya patungkol dito. Subalit bago pa tuluyang makaalis ang makapangyarihang si Shangguan Zuan ay agad nang nagsalita si Xinghe at sinabi nitong siya ang nagdala sa kanya sa lugar na ito subalit nasaan naman ang kasama niyang babaeng cultivator na si Xia Yuning. At ang katanungan ni Xinghe patungkol kay Princess Yuning ay agad din namang sinagot ng makapangyarihang si Shangguan Zuan at mariin itong sinabing ayos lamang ang cultivator na binabanggit ni Xinghe kaya't wala itong dapat ipag-alala sa kalagayan nito. At ang sinambit ng makapangyarihang si Shangguan Zuan ay agad namang naunawaan ni Xinghe na makikitang mariing nakatingin sa makapangyarihang Empress. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating kabanata ang mga kaganapan sa pagitan ni Xinghe at ng makapangyarihang Empress na aksidenteng napakawalan ni Xinghe sa di pa malamang dahilan. At sa patuloy nilang pag-uusap ay papangako ni Xinghe ang makapangyarihang Empress ng isang tulong sa hinaharap na agad namang tatanggapin ni Shangguan Zuan. Kaya naman sinabi nitong nang makasigurado siyang muli silang magkikita sa hinaharap ay meron siyang ibibigay na isang regalo kay Xinghe na siyang magiging dahilan ng lalong paglakas ng ating bida kung saan dahil sa regalo ng makapangyarihang si Shangguan Zuan ay magagawa na din ni Xingheng maabot ang rurok ng kapangyarihan sa hinaharap. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.